everybody! It's a healthy Saturday once again dito po sa Bantay Kalusugan. Ako po ang inyong host, Dr. Glena Feria Chulay. At pag-uusapan na naman natin ang tungkol sa kalusugan. Ngayong buwan ng Agosto ay buwan ng ating mga baga na nagbabaga dahil sa mga usok. Yan, aalamin natin ano nga ba ang kahalagahan ng ating lungs. Ang ating mga baga, dalawa po yan, the left and the right. Kung wala po yan, nako, hindi tayo makakahinga at walang hangin na papasok at yung oxygen na sinasabi sa ating katawan. Napaka-importante po nito dahil ang oxygen po ay nagbibigay nga ng hangin sa ating baga at siya rin po ang responsable sa ating mga dugo. Kasi kung hindi po madedeliver ang oxygen sa buong katawan, di dadaloy sa dugo dahil may mga nakaharang na mga nicotine, dyan tayo magkakaroon ng problema. So, aalamin natin, meron palang makabagong rehabilitation. O ayan ha, i-rehab na rin natin ngayon ang ating mga lungs. So, akala nila ang rehabilitation ay para lang sa mga na-stroke at mga napilayan. Ngayon, bagong-bago, umuusok pa. Talagang umuusok, no? Pangbaga eh. Nagbabagang-baga. Ayan. Didi-discuss sa atin yan ng isang physiatrist. Ang isang physiatrist, doctor po o espesyalista ay sa larangan ng mga rehabilitation. Rehab medicine po kung tawagin natin. At katuwang niya ang mga physical therapies. So, alamin pa natin kung kasama ba dito ang occupational therapist. Ang dami-daming klase ng therapies. So, interviewin pa natin ang galing pa from Korea. Mukha na bang pang K-drama, pang K-pop na ba si Doc? Ayan, si Dr. Ryan Apuada. Good morning, Dr. Apuada. Good morning, Doktora. Good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin. So, mababatiin ka ba ang iyong mga fans? O, galing Korea ha? Pang K-pop to. Good morning sa mga PT ko sa UniHealth Santa Rosa, sa High Fisher PT Clinic. Mga kamag-anak o mga Apuada dito sa Laguna, sa Quezon City at sa Louisiana. Kamusta kayo? Ayan. So, Doc, magkaroon lang tayo ng konting background about you. Ano nga ba yung mga physiatrist, yung mga espesyalista? So, yung common na alam natin, ang physiatrist, usually, mga stroke nga, yung unang parang bread and butter na tinatherapy o ginagamot namin yung mga rehab doctors. Tapos, gawa na dumami yung mga factory worker, mga BPO. So, dumami rin na may mga masasakit sa likod, balikat, tsaka mga tuhod at kamay. Kaka-computer, kakasagot sa mga telepono. At saka yung sa mga gadgets natin ngayon. So, ayan, di ba, Doc, yung mga masasakit ang mga likod, mga balikat, yung mga kamay na parang namamanhid, ang hahanapin nyo pong doktor, actually, ay isang physiatrist tulad ni Dr. Ryan Apuada. So, sa mga rehab doctors kasi pinopromote natin ay exercise. Pero sa iba naman, pag hindi talaga kaya ng exercise, saka yung mga modality na mga pang pain, doon napapasok yung mga ortho, yung mga kasama natin mga orthopedic surgeon. So, yun. So, tulong-tulong naman ng kumbaga ang tawag namin doon ay interdisciplinary team approach. So, we are helping one another, kumbaga. So, Doc, may narinig na rin akong bago yung cardiac rehab. Yun. So, yan naman yung mga nagte-treadmill, no? Opo, sila naman yung may mga na-bypass o yung iba before ma-bypass parang kinukondisyon na nila yung heart. Pero very vital yung pagmamanage ng cardiac rehab kasi minomonitor yun yung heart rate nila, gano'n. Kaya yung iba nakakapit pa sa Holter monitor habang nag-exercise. Yung maraming nakalagay sa dibdib nila habang nagte-treadmill sila or naglalakad lang sila,
pangkondisyon, parang paglalaban. Pero actually, before the operation and after the operation, ay ginagawa po yan. So, Doc, ang mga occupational therapist ba kasali rin sa inyo? Tsaka respiratory therapies? Ayun, nabanggit ko nga po na ang rehab po ay interdisciplinary approach. So, pagka OT naman po, sila naman po ang nagbibigay ng mga activity programs. Or kunyari po may mga bagay na naglilimit sa tinatawag na ADL o Activities of Daily Living, pinapadali po ng OT yung trabaho ng kung paano yung makakapag kumain, magbihes. So may mga gadget po sila na inaano sa pasyente para magawa nila yung ADL na kahit na may mga limitations sila sa kamay, gawa ng arthritis o sa shoulder, gawa na hindi na talaga na nag-frozen na. So, COT, gagawa sila ng mga device para ma-perform pa rin nila yung mga ADL o Activities of Daily Living. Ayan. So, halimbawa, nanigas na talaga yung kamay kasi sa arthritis, di ba, nagbabaliko-baliko yung mga daliri nila. So, ayan po, ang pupuntahan nyo pa rin ay, katulad ni Dr. Rhina Puada, isang physiatrist kasi po ire-refer kayo sa isang occupational therapist at sila naman magsasabi rin kung paano at anong mga exercises. Actually, the instructions po ay galing din sa physiatrist po. So, ayun ha, malinaw po yan ha, pagkakaiba ng mga physical therapist, occupational therapist, at kasi kalimitan, pag may masakit na katawan, napupunta ka agad sa kung saan-saang doktor. So, ngayon po, kung gusto nyo talaga ng espesyalista sa mga masasakit nyo, ay hindi lang basta pain reliever ang ibibigay sa inyo, ay pupunta kayo sa mga physiatrist o rehab doctors. Madagdagan ko po yung doktora. Yung mga occupational therapist din natin, sila rin yung naggagabay o nagtuturo sa mga merong parang special disability o special abilities gaya ng mga autism, mga hyperactive disorder, yung mga ADHD. Ayun. So, ang main ng mga OT doon is yung makontrol yung kanilang behavior, yung behavioral problem sila. And then gabayan yung paano yung tamang yung parang communication skills. So, si OT rin po ang responsible sa mga ganong kaso ng mga bata. Yung mga kailangan turuan din yung mga sa ADL, si OT pa rin yung mag-aano sa mga bata. So, ayan po, alam na natin ang mga pagkakaiba ng physical therapist, occupational therapist, at eto nga ang respiratory therapist para dun sa mga gustong mag-aral. Kasi 'di ba yung mga magka-college, para at least alam nyo talaga ano ba yung field na gusto nyo. Yun, kaya binibigyan namin kayo ng idea. Pag respiratory therapist naman, Doc, paano? Ayun. So, yung mga kasamahan natin ng mga respiratory therapists or RT kung tawagin sa mga hospital, sila naman po ang nag-aano ng mga nebulization, postural drainage, gano'n. So, usually under sila na ating mga pulmonologists and internists. So, sila yung magbibigay ng instruction kung kailan, anong klaseng gamot, at kung kinakailangan ba ng mga chest physiotherapies o yung parang postural drainage. Ayan. So, ayan na ha, pagkakaiba ng mga iba't ibang therapies kasi pag sinabi pong rehab doctor, hindi naman ibig sabihin nun yung drug addiction. Kasi naiisip nila palagi kapag sinabing rehab, ayun yung mga drug addicts. So, hindi naman po. Actually, the term drug addict hindi na rin po ginagamit ngayon eh. Ang tawag na lang sa kanila ay mga substance abuse. Ayan. So, binabago na po yung mga terminologies sa ngayon. Okay. Doc, sabi, long month ngayon eh. Tungkol sa baga. Kwentuhan mo naman kami ng tungkol sa yung trip sa training. Actually, hindi siya po nag-trip lang. Siya po ay nag-train din sa Korea regarding sa therapy. So, Doc, ano po ba yung naging training nyo doon? Ayun. Kaya ako naging interested sa pulmonary rehab. Napansin ko kasi ako mismo ay mayroong sakit na asthma. So, ang kadalasan lang na pagka may asthma ako ng bata ako, panay pa uso, gamot, antibiotic, yan.
So, nung nag-aaral ako ng PT, internship o duty sa veterans, doon naman nadagdagan yung kaalaman ko sa may mga pulmonary o may lung problem. Ang ginagawa naman ng mga PT doon ay postural drainage. So, usually yun ang alam ng mga halos lahat ng physical therapists. Ano yung postural drainage? Okay. Parang dinidrain ba tayo niyan? So, yung postural drainage po, meron kasi yung sa lungs natin ay may mga ano po siya, diba, right and left lang, tapos may mga segments po doon. So, minsan, base sa physical examination ng una yung mga pulmonologists and internists, and then i-check po ng physical therapist kung saan yung may pinaka parang hindi napapasukan ng hangin dahil sa mayroong mga secretion. Ayun po, yun ang i-drain through chest clapping o yung may mga machine o yung mga vest. Ngayon, nauso na po yung mga vest. Pero more on mga postural drainage, parang nag-chest clapping lang po. Tapos meron pong kung kailangan nakatigilid, nakadapa, nakatihaya. So yung pala yun. Okay. So, sa mga may plema dyan sa likod. So, kasi po ang ating baga ay may mga parang kwarto-kwarto. Okay. Ngayon, kung halimbawa ikaw ay nasa 3rd floor, okay, sabihin na natin basement, nasa baba, lower segment, which is the most common na nalalagyan ng plema. So, kung nandyan, paano aakyat ang plema, paakyat sa trachea na lalabas para sa bibig, diba? Yan yung drainage. Parang tinatanggal natin. Kasi hanggat merong pong plema sa ating likod, ay hindi po gagaling ang isang pasyente. May hirapan pa rin bumuka ang ating lungs dahil po ang plemang ito ay bumabara. At para siyang, kumbaga isipin natin, ang isang bahay na merong basement, na napuno siya ng baha. Diba? So, kung napuno siya ng tubig, o ito yung mga plema, pwede rin kasing pleural effusion, which is the tubig, ay hindi na natin magagamit. Nahihirapan ngayon ang baga na mag-expand. So, kailangan matanggal. At paano ba tong chest clapping na yan, Doc? Ayun po. So, base po sa auscultation o yung paggamit po ng stethoscope, so pakikinggan po yung likod, yung baga po, yung left and right, yung lower lobe, yung pinakababa, yung middle, and then yung upper lobe. So, lahat po yun i-check nung una yung doctor, then ano po nung double check din ng PT bago i-perform yung pinaka-postural drainage po. So, meron po silang guide na kung nasa lower lobe po ng right or left lang, kailangan po nakadapa o minsan nakatihaya. Ganun po. So, susundan po yung parang chest clapping, parang ginagano po na nakakap yung kamay nyo po ay nakaklap. So, it is like, ayan, tinitingnan ko sa camera. Nakaganyan po. Para kayong hindi nakabuka talaga, naka-side. Na may pagdidikit-dikitin nyo yung daliri nyo. Ganyan po. Then, yung clap. Yung clap kasi natin, di ba, diretso lang eh. So, siya ay nakaganyan. Then, itatapik nyo sa likod. So, tapik-tapik. Hindi po mabilis na parang baka naman sumubsob. So, dahan-dahan lang po. Ito po kasi ay paraan para mabasag. They call it mabasag yung plema na mga nakakapit. At kapag po nabasag siya, ay mas madaling iubo. So, yung pagkakadikit niya, napupuknat. We call it napupuknat. And then, pag ubo, pag hingang malalim, pwede siyang sumama palabas. So, ayan po ha. Pwede bang gawin ito sa mga babies? Ayun po. So, yun po yung ginagawa pati sa mga babies. Pero ito po ay hindi na ginagawa sa Korea, sa ibang mga modern na bansa. Ngayon, meron silang mga machine na ginagamit. Yung cup assist machine or yung tinatawag nilang mechanical insufflation exsufflation machine, kung saan po magpapasok nila po sila ng positive pressure sa bibig through machine po, tapos po meron yung parang certain pressure, 30 to 40 cm water na pressure, para po yung hangin na yon pagka pumasok na po sa lungs
mamobilize na po yung mga mucus secretion po. Parang babombahin niya, parang gano'n. Tapos susundan po ng negative pressure po. Higupin naman ng machine para nung once na kumalas na yan, ma-expel na po yung phlegm. Lalabas. And then saka na po idodora ng pasyente. Para siyang, Doc, may pinasok ka, tapos nilagyan mo ng tubig, para ka nagdilig, no? Parang dinilig mo, nilinis mo siya, para yung mga nakakapit, tapos iba-vacuum. Tapos higupin po ng machine. Ano yung gising? Opo. So, dapat, bago nyo, may mga parameters din na consider sa pasyente. Kailangan gising po yung pasyente para makapag-expel siya ng phlegm. So, parang ang hirap nun to kasi papasok hanggang lalamunan. Opo. Ganun na pala ngayon. So, kailangan po talaga ingatan natin ang ating mga baga, lalo na sa mga smokers kasi sila yung maraming plema. Kasi po, pathophysiology, bakit nga pa nagkakaroon ng plema ang mga smokers? Kasi po ay yung nicotine, diba yung tar, ay pag pumasok po sa ating lalamunan o sa trachea po, yun yung daluyan ng hangin, ay it's like an irritante, no? So, nai-irritate niya yung mga cells, yung cilia ng ating lungs, and then, ang tendency po niyan ay maisip ng katawan, ito ay foreign body, ito ay isang iritasyon, kailangan matanggal natin ito, itong mga nicotine na to. So, gagawin ng katawan, kusa na po siyang maglalabas ng maraming plema para matanggal. Ngunit, kapag palaging nag-smoke, dagdag ng dagdag yung iyong mga nicotine sa katawan, dagdag din ng dagdag ng plema hanggang sa bumabara na nga. Yan. So, paano naman kapag effective din ba itong clapping sa ating mga hikain? Ayun po. So, yan. Nakakatulong din po to yung chest clapping po para ma-mobilize po yung mga phlegm sa baga. Pero, ayon sa nag-lecture sa UP, nung natinan ko ng June, na hindi siya ina-advise. Pwedeng gawin pero hindi siya ina-advise. Bakit ka mo? Kasi baka mamaya mag-cause pa lalo ng mga fractures sa ribs, lalo na sa mga bata at saka mga elderly. Kaya po siya ay nag-ano na sila ng exercise na lang ng lungs instead na chest clapping. So, eto yung clapping, hindi na masyadong ginagawa, ha? Kasi nga po, baka mapasobra. Mabugbog naman yung muscles, at sa sobrang tapik nyo, baka may galit pang konti, no? Pag tapik, mapasarap sa kakatambol dyan, ay magkaroon ng fracture o mabali pa yung buto ng bata o ng matanda. Alam naman natin na malalambot na yung mga buto nila, madali na mag-crack dyan, madadagdagan pa yung problema. So, kapag ba hikain, dapat na pala, yung ating mga viewers dyan and listeners, tawagin nyo na yung mga hikain dyan. Kasi, eto na yung pagkakataon na matututo kayo ng libre. Ano ba ang dapat gawin? Halimbawa, mag-senaryo tayo, hinika siya. Alam na nila, nagne-nebulize. Ano ang dapat gawin? Meron bang preparation before mag-nebulize and after mag-nebulize? So, yung naatinan ko po na seminar na maganda daw kapag may asthma or may mga COPD. Kunyari, kung kailangan talaga mag-nebulize, maganda daw yun. Susundan mo ng breathing exercises. Ayun. So, paano ba ito ginagawa? So, alam natin yung, di ba, yung hingang malalim sa ilong, labas sa bibig. So, gagawin natin to ng ilang beses. So, pero i-advise natin yung pasyente na dahan-dahan yung pagbuga. Bakit ka mo? Gusto natin ma-mobilize yung exhale tayo, nag-ano tayo sa bibig. Parang inaano natin na yung lalamunan yung plema sa so para umalis, ma-stimulate. Kasi yung body natin may normal na reflex na pag
exhale tayo, na ano din yung parang nag-oscillate din sa loob yung may mga secretions na nag-stack up doon. Yeah. So, nyari ako, hinga ako malalim. Hinga? Tapos yung pagbuga, dahan-dahan. Dahan-dahan sa bibig. Sa bibig. Okay. So, ulitin natin, Doc, ha? Hinga sa ilong. Hinga sa palabas. So, exhale sa palabas. Inhale sa ilong. Exhale sa bibig. Maliban doon, may sinabi rin si Professor na mag-inhale ka, ipopause mo ng mga 2 to 3 seconds bago mo siya ilabas, i-exhale. Para daw mas yung bumuka yung mga tinatawag nilang mga bronchioles, arterioles, gano'n. So, and then pagka mo na, saka mo siya dahan-dahan ilalabas. Actually, Doc, ito effective din sa mga merong anxiety, sa mga may panic attacks. Instead na yung hinga kayo ng singa, ng sunod-sunod, magkakaroon kayo ng hyperventilation syndrome. Yung po yung pakiramdam nyo, yung mga kamay nyo na tumitiklop na at naninigas. Dahil po yan sa sobrang oxygen sa katawan, nakukoti naman ang carbon dioxide. Itong breathing exercise na tinuturo sa atin ni Dr. Rhina Puada, hindi lamang po ito sa mga hikain, kundi sa mga nakaka-experience din ng mga anxiety. So, pwedeng gawin, i-inhale, then hold for 2 to 3 seconds, bilang ka ng 1, 2, 3, then exhale sa bibig. Dahan-dahan, huwag kang magmamabilis, wala kang hinahabol. That is also para bumuka yung lungs mo. So, magiging maganda yung capacity. At, Doc, parang naisip ko, pwede rin to sa mga singers. No? Kasi, para yung capacity nila na tumaas yung tono is makahold sila ng hangin. At sa mga swimmers din, yan, especially, di ba? Pwede sa breathing exercises. At speaking, Doc, sa plema, lagi kong sinasabi sa akin rin mga pasyente, pag in-inhale mo kasi, parang feeling mo, that is the time na inhale, yung mga plemang nakadikit, napupuknat siya. So, pag exhale mo, paglabas mo, sasama siya sa palabas. Kaya po yung mga bata na hindi pa marunong dumahak, hindi pa marunong suminga, ay may naririnig silang parang sumisipol dito sa may lalamunan nila o tinatawag na halak. Kasi nga po, pag huminga sila, hinga, mapupuknat, then pag exhale nila, hindi naman nila kayang ilabas. Mabilis din. So, didikit ulit. So, kaya po tutunog siya. Exhale, inhale, exhale, dikit, puknat, dikit. And that's it. Kaya siya tumutunog. We call it the halak. So, yan po ang marang mahirap turuan ng bata ng inhale, exhale. So, yan naman po ang makakatulong na dyan, yung mga mucolytics nating gamot. Kasi palalagnawin po, at ang pinakamadali nilang gawin kapag po mga sanggol at mga bata na hindi pa kayang dumahak, wala pa silang puwersa, hindi naman nila alam talaga kung paano, kahit turuan nyo yan, hindi yan makakadahak at makakasinga. Basta-basta. Kaya po, hayaan nyo lang tumulo ang sipon, at kung naman po sa bibig ay pasintabi po sa mga nag-aagahan, ay minsan isasama nila sa suka nila. Kaya po common sa mga bata na after ubuhin, ay nasusuka sila kasi po makati-kati yun sa lalamunan, yung plema, hanggat hindi po natatanggal ay mauubo at mauubo ka. Wala kang choice kundi iubo. Ayan. So, Doc, yung inhale, exhale natin na tinuturo ngayon ay before mag-nebulize. After po. After nebulization. Tapos, doktora, pwede rin daw gagawin nyo ng mga 5 to 10 minutes. So, kailangan medyo mahaba ang pasensya nyo. Tuloy-tuloy nyo lang inhale, exhale. Inhale, exhale for 5 minutes after your nebulization. After nun, nire-recommend din ni Professor yung tinatawag nilang hopping. Yung parang nagpo-produce ka ng OR sound. Parang nakaano yung mouth mo na pa-OR. OR. Yung parang, yung, di ba pag nag-ano kayo ng salamin, gusto yung parang i-moist yung ano, parang ganun. Yung parang, siguro maganda niya may hawak kang salamin. Tapos, gaganon ka. Parang hihipan mo siya. Tapos kapag nakita niyo yung salamin na meron ng
moisture, Parang ganun yun siya. na yung tama. So, gagawin nyo siya ng mga 5 to 10 minutes din. 5 to 10 minutes na nakaganon ka sa salamin. Or yung parang nagbubuga ka dun sa tissue. Oo. So, dahan-dahan mo parang binubugahin yung tissue. Yung tissue. Parang hindi siya masyadong nagalaw. Kailangan parang steady yung tissue. Ma-maintain mo yung tissue paper na pag nag-blow ka, ay hindi siya gagalaw. Aba, parang mahirap yan Sige nga, testingin natin yan sa mga ating listeners dyan. Kayang-kaya ba? Parang mas gusto ko yung moisture na lang So ang purpose po nun, pagka matagal na may tinakabukad daw yung daanan ng hangin po. So mas mamobilize yung plema, then mas pailalabas daw siya. Yan. So, yan yung mga paraan natin para makapagpalabas tayo ng plema. Ay, ayan, maganda pala yan, Doc. Tapos po, pagkatapos yung yung tinatawag na yung unang ginawa natin ay first lip breathing and then susundan ng hopping. Ang pinakalas po ay dalawang malakas na hop. Dalawang malakas na ganon. So, una, yung sa first lip breathing, pinakalas natin yung mga plema. Pangalawa, yung sa hopping, pinaangat na natin yung plema. Yung pangatlo, idudura na natin yung plema sa pag-ubo. Step by step pala talaga. So, una, again, inhale, exhale. Dahan-dahan pag-exhale. That is 5 minutes, After mag-nebulize, tapos ng inhale, exhale na 5 minutes, ito yung hopping na magbo-blow ka ng 5 to 10 minutes again. Tapos, ay susunod ng buong puwersa. Parang may the force be with you na. So, isang bagsakan niya na, yun, mailalabas mo yung plema. Kaso po, merong mga pasyente po na hindi makaubo na malakas. So, pwedeng yung mga kamag-anak po tutulungan. So, yung sasabayan yung pag-ubo po ay ipe-press yung tiyan, yung diaphragm. So, sabay po ng ubo, sabay press po ng tiyan. Pag-ubo niya, tsaka pipindutin yung tiyan. Sabay yun. Sabay yung sa mga matatanda kasi kapag hindi na kaya magpuwersang umubo, tulungan po ng ating mga kamag-anak, doon kayo sa likod, siguro ito yung tinatag na back hug, pwede. O mismo pong kaya, sarap din po. Sa harapan, ipe-press nyo huwag nyo sisikmuraan. Press lang. Pag ubo niya, parang bibilang kayo, 1, 2, 3, hinga, then, ubo. Pag ubo, press. Yon. Para po, talagang tanggal yung Yun nga lang, paano yun, Dok, kapag nasa unahan sila, biglang naubo. Sila yung maubuhan. So medyo nakaano yung ulo nyo sa sabi. Ingat lang din kayo, Kasi baka kayo ang tamaan. So, another way siguro is kapag nasa likod kayo, i-hug nyo yung inyong kamag-anak sa may tiyan, tapos pag press, ay siyang sabay din ng ubo niya. So, nandun kayo sa likod, hindi kayo tatamaan ng kung anumang plema yan. So, minsan po, hindi natin makukuha ng isang beses po yun na So, pagpahingay nyo lang doon po ng 30 minutes to 1 hour and then ulitin nyo ulit yung procedure na yan. Ayun. Hanggang totally na wala na siyang mailabas po na plema. So, kasi importante po yan, Dok. Kasi diba kapag may hika, hanggat may plema ka sa likod, nagsisikip yung daluyan at yung oxygen hindi makapasok, hindi pa well expanded yung lungs. Yan po ay napaka-importante na mag-nebulize, tapos huminga ng inhale, exhale 5 minutes, and then the hopping, and then the ubo. Malaking factor po yan. Malaking kaluwagan yan upang makalabas ang plema. Mas madali kayong gagaling. Hindi lang yung basta nebulize ka ng nebulize na hanggang sa nangangatal ka na. Karagdagan po doon, Doktora. Meron kasi tayo mga elderly o mga COPD na very tight na yung chest and dibdib. So nakaganon na sila. Nakaganon. So, pwede natin din na paluwagin o pa-expand yung chest nila through tinatawag nilang thoracic expansion exercise. So paano ba to? So yung kamag-anak,
aanin yung hawakan. yung dito sa may chest. Tapos di nakaganon po yung kamag-anak ko. Parang sasabayan lang po ng paghinga. Pagkahinga po, iaangat po. Iaangat, tutulungan mo siyang iangat yung kanyang chest. Parang itutulak mo rin siya. Parang sasabayan niyo po ng pag-angat ng pag-inhale ng inyong mga pasyente po. In a way po, parang luluwag din po yung ano niya. Kasi kapag hirap na talaga sila sa puwersa So madalas sila nakaganon na po yung medyo kuba-kuba na sila, tapos mataas pa yung balikat, yung coma na may yung mga pasyente po na nakaupo na lang, nakaganon na lang. Oo, kapag inihika sila, di ba nakaupo na lang sila palagi? Kasi pag humiga, lalo silang hindi makahinga. So yun po ha. At meron pang ituturo sa atin si Dr. Apuada regarding sa eto, may machine kami, kumakalog-kalog pa. Pero, bago po yan, at aalamin natin, ano nga ba itong machine na to? Eto ba yung bagong vape? Ayan, o panglaban sa vape. So, titingnan natin, hindi rin po ito isang inhaler. Titingnan natin, para saan nga ba ito? So, magko-commercial break muna po tayo. Okay, ayan, nahuli ako na gumagamit nitong, ano bang tawag dito, Doc? PEP device. Or positive expiratory pressure device. So, PEP device. So, eto, paano ba siya gamitin? Pero, binuksan ko muna siya, nabubuksan po siya, wala po siyang bala na gamot o anuman. Ito po ay may bolang mabigat, hindi po bola ni Darna ha, lulunukin. Hindi po, mabigat siya, parang metallic Tapos po, nakalagay siya sa loob, and then, meron siyang butas-butas. Kita sa camera, nakikita ko sa camera. And then, naka-assemble, and then, Doc, para saan ba ito? Akala nila bagong inhaler, yung pag-i-spray sa mga hinihika, o bagong vape? So, ito po ay para ma-exercise po yung ating mga baga. Kasi kung mapapansin nyo sa loob po, mayroong bola. Nagsaserve po siya ng parang resistance habang nag-exhale po tayo. So yung kanina ginawa natin ng mga inhale-exhale po na exercise, para mas mapalakas natin yung baga natin, ina-advise ni Professor na gumamit ng ganito. At the same time, itong bolang ito habang nag-exhale tayo o nagbubuga, nag-reserve siya ng resistance. So, parang may effort tayo habang nabuga. So, ito po, pwedeng gawin na ideally nakaupo. Pero pwede rin na gawin na nakahiga. Kung halimbawa, ang pasyente nyo ay hindi na kayang umupo at nakahiga na lamang, ay pwede rin gawin kahit nakahiga. Basta, make it sure po, yung taas ay nasa taas talaga. Hindi nakatabingi rin, ha? Kailangan nakatayo pa rin siya. So, ayan, Doc, tayo ay magtuturo paano siya gawin. So, kumaano nyo po, kailangan pasok na pasok po yung buong yung bibig natin. Buong ipapasok sa bibig. And then, make sure po na saradong nakasil, seal of yung mouth natin doon sa ano. And then, make sure na naka-upright yung pinaka-ibabaw niya. And then, hinga muna kayo ng malalim. Hinga po sa ilong, ha? And then, pause kayo ng 1 to 2 seconds bago nyo i-blow. Ay, ang galing ni Doc. Mas mahaba yung kanya. So, pwede nyo itong gawin ng mga 10 repetition. Yan. And then, pwede nyo sundan ulit ng hopping. And then, yung hop. Yon. Narinig niyo po ba yung sound na yun po yung kailangan na mapatunog nyo. Ang technique po kasi, kanina, hipan ako na hipan. Bakit wala? Walang tumutunog. Yung pala kasi yung aking pong device ay nakababa. Kailangan nakataas siya. Ayan po, 90 degrees. Kasi, may bola nga po doon na kailangan umangat. Yung bola pong metal, actually, pag exhale, kailangan ay mapaangat. Kaya sunod-sunod. Ulit, hinga sa ilong. Yung po, pag exhale nyo, doon nyo ibubuga, kailangan ay, ayan,
nakataas, ang buong ganito po ay ipapasok nyo sa loob ng bibig. Kailangan sarado kasi baka pag-exhale nyo sa mga tabi-tabi ng bibig, lalabas yung hangin, wala rin yun. So, talaga ipapasok sa loob ng para mga inhaler, no? Sanay na yung mga asthmatic natin dito eh. Tapos, paghinga nyo po sa ilong, huwag sa bibig ha. Huminga muna kayo, tamang-tama yon. Merong 2 to 3 seconds na pagitan bago kayo e-exhale. Ayan, excited na sila, Doc, para sa ganitong device. Kahit po kayo ay, ayan, nahika, na-operahan. Even mga cesarean daw ha, pwede. At saka yung mga na-bypass, mga na-angioplasty, yung mga may sakit sa puso. Congestive heart failure, Doc, pwede rin. Congestive heart failure, yung mga pumapalya na yung puso nyo, huwag kayong matakot, huminga ng malalim at mag-exhale kasi yung po talaga yung kailangan natin. Yung deep breathing exercises natin. Araw-araw pwede nyong gawin ito. Isama na sa yoga ito. Pwede isama. So, Doc, saan ba mabibili itong mga device na ganito? Yun po. So, habang nagsaseminar kami sa UP Manila, isa sa mga kasama ko doon, nag-search sa Shopee at Lazada. So, nakita nila na yung ganito pala ay available doon. So, ayun, sa mga online shops. Type nyo lang yung positive expiratory pressure device. Positive expiratory pressure device. Yan po yung itatype nyo, makikita nyo na po ito. So, ito po ay mukhang pang-vape, mukhang inhaler, pero po siya ang kalaban ng vape at ng mga inhaler. Bakit kalaban? Kasi siya yung tutulong sa pagpapagaling, pagpaparehab. Kasi kung ang vape ay nagpapasok ng nicotine, ang inhaler naman ay kahit papano, syempre, gamot yan, nakakatulong po yan para bumuka ang ating mga daluyan ng hangin at eto naman po ang pampalabas ng plema. So, sa mga namumroblema dyan, na paano nga ba, ang bigat-bigat na ng likod ko, ang bigat na ng pag-ubo ko, eto po, minsan, Doc, napapansin ko, kapag yung nag-inhale-exhale, mas lalong napapaubo sila. No, may tendency na may reflex na mas lalong kumakati ang lalamunan at mapipilitan kayong iubo talaga. Yan. Maganda po ito pampabuka ng ating mga lungs at kapag marami po tayong oxygen sa katawan, mas maganda po ito even yung mga sugat. Ako, being a dermatologist, ina-advise ko po yung oxygen therapy. Kahit po sa face, actually, para po hindi kayo magkaroon ng aging kaagad. That's the oxidation process ng ating mga balat, ng ating mga cells, ay magkaroon ng oxygen kasi po maganda po yan sa functions ng ating mga selula. Kaya po, nakakatulong para hindi tayo madaling hapuin. Yung, Doc, siguro, kung gusto pa nila ng challenge, habang umakyat ng hagdan, nagaganito. Pero sabi ni professor ko, pwede rin yung mga able na medyo may malakas naman, ina-advise na bago yung ating inhale, exhale, hopping and cupping and tone device, mag-ano muna daw, stretching muna. So, stretch muna yung leg, yan, tsaka yan. Kasi ganyan. Yung chest, yan. May nakita ako do kanina sa YouTube, ganyan. Opo. Sabi niya, stretch, ganyan. Opo. Tapos ganyan. Huwag yung batok niyo yung igagano nyo. Yung kamay niyo lang. Tapos niyan, ganon. Tapos daw, forward, stretch. Tapos ganyan. Tapos, yung muka naman, i-stretch nyo din. Tapos side, up, down. Para bang nagwa-warm up ka na may laban ka, pero ito po yung gagawin. Kasi po para hindi mabigla yung mga muscles nyo. Tama po. And also, kaya po, di ba Doc, totoo yun na kaya sumasakit yung mga muscles natin, it's because of the lactic acids. Yung po kasi ibig sabihin nawawala ng oxygen na nasa dugo, yung inyong mga muscles, kaya po masakit, nagka-cramps, nagpupulikat, kaya nagkakaroon ng asido, ang tawag nila pa nga doon,
ano yan, nilalamig? Nagkakaroon po ng nagkakaroon ng lamig. Muscle. So, totoo ba yan, lamig na yan? Nandito ka na rin naman, i-correct mo na siya. Yun po yung parang layman's term, para mas madaling maintindihan ng mga tao. So, sinasabi na lang na, may lamig ka dyan sa balikat. Opo, pero ang ano nila yung parang spasm o thought bands. So, hindi po, yung lamig ay hindi po siya totoong lamig, kundi po siya ay acid. Lactic acid po dahil sa walang oxygen masyado doon sa parteng yun. Dahil sa kaka-repeat mo ng movements or na-stretch ka, hindi agad nakadalo yung dugo. So, there's an anaerobic cycle. So, yun po yun, nandun tayo sa Krebs cycle no? Alam yan ng mga nasa biochemistry. So, nagpo-produce nga tayo, banggitin ko ulit na lactic acid na kailangan pong matanggal sa ating mga muscles. Kaya po, naghahanap tayo ng mga solusyon. Hindi po pain reliever ang palaging solusyon sa mga muscle pains. Tama? Ayun. Kami mga rehab doctors, ina-advocate namin ang exercise. So para may sila na exercise is medicine. So kaya ako na ina-advocate tong pulmonary rehab para ma-open o ma-increase yung awareness na hindi lang medicine ang gamot sa mga may mga sakit sa baga. Pwede rin natin i-exercise. O gawin nating natural. Kasi po, kapag marami tayong gamot na iniinom, lalo na yung mga pain relievers, ay pwedeng masira ang ating mga bato, ang ating sisikmurain. At kapag naman sa pulmonary, hindi naman pwede palaging iinom na lang ng gamot sa ubo. Usong-uso yan konting inubo, gamot ka agad. Meron naman tayong solusyon, pabukahin natin ang ating lungs at para mailabas yung mga plema, yung mga hindi kailangan dyan sa ating mga baga. So sabi rin ni Professor, pagka malakas yung baga, pangangatawan, naiiwasan na maging pabalik-balik yung sakit sa baga or minsan na nalalakihan na o na gumagaling na yung mga may asthma, may mga COPD. Minsan through regular exercise, maliban doon sa yung paggamit ng mga device, pag napalakas mo yung masa sa katawan, maiiwasan na yung maging paulit-ulit yung COPD o yung asthma. Yan. So, isang prevention po yan. Hindi po laging gamot, kundi we are advocating prevention and yung tamang treatment din. Through these mga devices, kung wala pa kayo nito, ay pwede kayong natural inhale, exhale, and then the hopping, yung magbo-blow, at yung pag-ubo. Kung wala ka talaga plema wala. Basta gusto mo lang ma-exercise, it's okay pa rin. Pero doc, especially doon sa mga TB DOTS patient natin na hinihinga namin ng plema para ma-exam kung kayo ay may tuberculosis, minsan walang mailabas na plema Yung pala yung pwedeng gawin. Inhale, exhale, hopping, and then cough. Actually, Doktora, yung isa sa plano natin sa Santa Rosa through Doktora Ronet na plano mag-ano sa mga, yung sa TB DOTS nga, na parang tuturuan natin sila ng mga exercise para kunyari yung mga pupunta, di ba, yung mga nakuha ng gamot. Oo. So, i-aanohan na rin natin sila na mag-exercise. So, mas mapapabilis yung paggaling ng mga pasyente natin na may tuberculosis. May tuberculosis. Ayan. Kasi minsan pag may tuberculosis ka na, ang hirap ng huminga at alam natin na ang iyong baga ay magkakapeklat na. So, yung peklat na yon, syempre, hindi na yun mawawala. Lifetime na yon. So, kung may peklat ka, may limitation na yung lungs mo So, pwede mo pa rin ma-maximize ang iyong baga para maging functional. So, hindi matatapos yung iyong mundo. May solusyon pa, katulad po nito. Pwede ba to sa mga nag-vape din? Pwede. Lalong-lalo na sa mga nag-vape kasi hahapuin na sila Sila yung may mga smoker's cup. Yun, smoker's cup. Yung ubo na lang ng ubo. Wala ang plemang lumabas kasi nga puro nicotine. So, the best advice to take care of our lungs is, of course, sabi nga natin, yung smoking. Alam naman natin na kahit pa ulit-ulitin natin yan, it's your decision kung ikaw ay susunod at eto nga ay isang preventive na paraan sa pagkakaroon din ng mga
plemang ma-stuck sa likod mo. Kasi minsan po pag sobrang stuck na ang plema, ay na-ooperahan pa eh. Kailangan pong kayurin talaga. At saka Doc, halimbawa baka mapuno po ng laway. So, we have to clean it also. We could soak it with water, rinse it sa soap and water, pwede nyo i-alcoholize if you want. Kasi po, itong batong ito ay pwedeng mapuno rin siya. So, pwedeng pagmulan po, lalo na kung infectious. May mga pneumonia ba? Pwede rin? O, yung mga may pneumonia, may bacteria, virus na gumamit nito, ay kailangan mapatay pa rin natin kesa po may mahawa pa. So, clean it din po. Pwede pong ma-disinfect. Buksan lamang lahat, ibabad nyo sa tubig o para malinis, bahala na kayo kung paano lilinisin siya. Kasi syempre isusubo nyo rin to sa bibig, so dapat malinis po siya. So ayun po, Doc, ano po ang inyong mga tips pang maibibigay, final message? Yan po, so pinapractice na rin po ang pulmonary rehab sa mga malalaking hospital sa Maynila. Dito sa Laguna, tinatry ko rin na ma-open up, ma-increase yung awareness sa mga PT para kung sakaling may mga mag-refer na internist or pulmonologist, pwede na magawa itong pulmonary rehab. Sa mga walang kakayang pumunta ng ospital, pwede naman mag-message po kayo sa akin tapos mabigyan ko kayo ng advice. Pero syempre, mas maganda pa rin na makita namin kayo, aming mga mga rehab doctors, para mas ma-evaluate kayo ng tama at mabigay yung tamang management po. Ayan. Dok, saan ka ba nila matatagpuan? So, dito sa Laguna, pwede niyo po ako puntahan dyan sa UniHealth Santa Rosa at sa St. James. Pwede rin paminsan-minsan puntahan niyo ako sa PWD office, lalo na yung mga gusto rin humingi ng certificate para makapag-apply ng PWD ID. O, yun yung PWD ID, kailangan kasi may certificate from Fisheries na talagang PWD sila. Halimbawa, stroke, na ano pa? Yun din, para alam din ng lahat. Yung sa PWD, may tinatawag rin kasi sila mga apparent, yung mga nakita mo na may disability. Meron din mga non-apparent, yung may mga diabetes, sa puso, may kidney failure. So, yung mga yun, parehas, pwedeng i-apply ng PWD ID. So, ayan. Dok, meron ka pa sa Santa Cruz, di ba? Po, yung mga taga Santa Cruz, Pila, Mayhay, Pangdalena, yun, meron po akong government hospital doon sa Laguna Provincial Hospital. Every Wednesday, Thursday, pwede nyo akong puntahan doon. At meron din po sa Bacoor, Cavite. So, yung may mga malapit po doon, pwede nyo rin akong puntahan doon every Friday ng 2 to 5 p.m. Ayan, all over the world, si Doc Apuada, at napakadali pong i-message sa kanyang FB page. Ayan. Maraming salamat po, Dr. Ryan Apuada, dito sa ating Pulmo Rehab. Bagong-bago. Isang, actually, kahit ako, ngayon ko lang ito nalaman na may ganito. Kasi dati spirometer yung ginagamit eh. Pero ngayon, ganito po, available online. Hanapin nyo lamang po siya. At ating pong babantayan ang ating kalusugan upang ang sakit ay maiwasan.